Ayan. Ngayon, since ito ay sales transaction, mag-generate na ngayon tayo ng BIR file. Ito, ipipress mo to, generate BIR file. Yan. Yung save na, yung file name, isa-save niya sa BIR relief folder. Isa-save niya as ang type niya ay VAT, no? Tama yan. So, TIN number, tapos kung may makikita ka doon, yung TIN number, yung S as in sales, and yung period covered ay December 2021. So, isi-save mo lang to. Okay? Save mo. Yan. So, sabi niya, do you want to view the file created? So, yes mo siya. Yan. Ito yung mga na-save niya na summary ng sales. So, X mo lang. So, yung file successfully created in. So, pakitandaan mo na lang kung saan mo kukunin yung ating file. Nasa C, BIR, Relief 23 folder. Tapos, ito yung .file, no? Para sa sales. Okay? May S naman siya, oh. May S. Okay? Now, back to main menu. Kasi tapos na tayo sa sales. Ayan. So, back to main menu, punta ngayon tayo sa purchases. Okay? Yan. Sa purchases, ganun din, papalitan mo to ng December. And papalitan natin ito ng year. So, add. Yan. Ito naman yung kanyang data entry for purchases. So, add. So, dito, ang ating unang supplier, no? Ito ngayon, supplier ito kasi purchases Lakayan natin ng konti. Ayan. So, ang TIN number ng ng unang supplier natin ay 000. Wait. Cancel muna. Revert muna. Add. Ayan. 000 222335. Kasi ano na to na-encode ko na yan. So once na wala ka pang na-encode, puro blanco yan. So now, dito ngayon, mag-encode ka na ng amount. Exempt ba yan? Zero rated ba yan? Or taxable yan? Yan. Dito, ang ipipress mo dyan, o i-encode mo dyan, yung amount paid. No? Magkano ba yung amount paid? 16,800. Yan. Ngayon, kailangan piliin mo kung ito ba ay services or goods, no? Dito nakalagay yung 15,000 sa goods. Sa services. Ano ba ito? Checkin natin kung goods ba to. Yun, goods siya, no? Ito 15,000, no? Ayan. Kaya nilagay niya sa goods. Okay? Tab mo lang, tab. So, 12%. So, ang VAT nung ang input, by the way, input ito kasi purchases to. Ang input tax natin, 12% for 15,000 ay 1,800. Yan, tama naman, ano? Tapos, tab, save. Okay. Pag na-save mo na, add ulit. Susunod na supplier, TIN number 223725145. Hindi pa yan na-encode, so itatype mo ngayon yung ating supplier, si Mrs. Ramos. Yan. Si Mrs. Ramos, kailangan magkaroon ka ng 450 Banawe, Quezon City. Yan. Importante yung mga address, guys, Tapos, total amount ay 13,440. Goods ba siya? Yes, goods siya. So, dito mo ilalagay 13,440. Hindi. 12. Ito, tanggalin mo to kasi hindi naman siya services. 13,440.
Tikla ha. Yan. Ang capital goods ay 12,000. Ito, 12,000. And 13,440. No? Ito. Ang VAT amount ay 1%. Yan, save. By the way guys, balikan natin yung first entry. Kasi ano ko yata, na i-post ko yata under services, hindi pala services to. Paano ba i-edit yun? Ayun, no? Merong top, may preview. O previous. So, punta ka sa previous. Ang previous natin, si MLM, di ba? So, ito, nakalagay siya as sales. So, i-edit natin to. Yan. I-edit mo, ilagay mo dito sa, i-click mo to, 0, tapos kusa siyang lilipat dito sa capital goods. Okay? Pag capital goods, tama na siya. So, i-save mo ulit. Okay? So, nasa ano na tayo? Third item. So, add. TIN number. Wala akong nilagay na number dito. Mag-create na lang tayo TIN number ni Meralco. Kunyari, 001255156. Tapos, Meralco, ang address niya, kunwari, 655 sa may Ortigas, kunwari, Avenue, Pasig City, kunyari, no? So, ano ba si Meralco? Service ba siya or goods? So, i-type ko muna yung total amount paid, 16,800. Yan, services si Meralco. So, kung sana siyang pumunta sa services. Tab, 12%. At yung input tax ay 1.8. So, save ulit. Okay? Add. Yan. Tuloy-tuloy natin. 005,339. Sorry. Sa fourth supplier, 393,442. MWSS. So, kunwari, nasa Katipunan, Katipunan Avenue, Quezon City. Diba? So, ang kanyang total amount paid ay 13,440. Pansinin nyo kung saan ko kinukuha yung amount, ha? Ito, 13,440. Tapos, pag tinab mo na yan, ipopost na niya under services, no? Yung 12,000. Tab ulit, 12%. 440 ulit yung input tax. Okay? Save. And lastly, add itong si Converge na TIN number 145654758. You know. So, type mo Converge. Sabihin natin Commonwealth Avenue. Sample lang to guys, ha? Ay, sorry. Hindi pala dito last name. Mali. Tab. Yan. Dito pala sa street. Commonwealth Avenue, Quezon City. Yan. So, ang total amount paid kay Converge ay 12,320. Services yan, tama yan, 11,000. Tab, 12%. 20 ang input tax. Okay, save. Ayan. So, natapos na natin na encode yung mga purchases na 5 suppliers. Mag-inquiry tayo. Press inquiry. Yan. Kung makikita mo dito, ang total expenses natin, total purchases ay 65,000. So, tama, no? Dito sa total purchases dito, 27 plus 38, 65. Magkano yung input tax? 7.8. So, tama tayo, no? Yan. Back. Yan. So, tapos na natin yung pag-encode ng purchases, exit. Yan. Generate ulit ng BIR file. Okay? Purchases ito, ha. Yan.
So, purchases, papalitan niya yung file name ng P. Kung makikita mo, P, no? Kanina S, no? Ngayon, P. Save. Ayan. So, pinapa-confirm lang sa'yo kung ito ba talaga yung amount, no? Ayan, no? Okay. Ayan, no? Do you want to view the file created? Yes. Ayan, ito na ang nagawa natin, no? Naman niya, P, letter P. Okay? So, since natapos na natin yung purchases and sales, back tayo sa main menu. Yan, no? So, now, tapos na natin yung pag-encode ng sales and purchases, i-validate ngayon natin, no? Kasi hindi natin pwedeng i-submit na hindi validated. Okay? So, paano natin i-validate? Exit ka dito. Yan. Tanggalin na rin natin to. I-press mo ngayon, ipindutin mo ngayon itong icon ng relief validation. Yan. So, since kanina na-encode na natin yung password, itong relief validation, kung sana siya diretso dito sa data entry. So, ngayon, ang i-validate natin yung file, piliin mo na natin yung December. O, kailangan daw yung, sabi niya, empty invalid taxable month. Okay? Tingnan natin, ha? Dapat ito, 2021, December. Ayan, no? December 2021 sales. So, dito, i-click mo yung, i-encode mo yung TIN number natin. 111-622-373. Ako yung magfa-file. So, ako yung withholding agent. So, tama yan. December 2021 sales. O, validate file. Click mo yung validate file. Hanapin niya ngayon saan mo sinave yung ipapavalidate mo, no? Una, yung sales mo na ang ipavalidate natin. Hanapin mo yung na-save na .file sa bandang ilalim. Ayan, no? Dalawa lang naman to eh. Unahin natin yung S. Ito. 111-622-373-S1221. So, pindutin mo yan, piliin mo yan, then validate. Ayan. Pagka-press mo ng validate, ito yung lalabas. Ayan. Select mo lang yan. Select. Nakalagay, validation of file is successful. Okay? Ayun, no? Pagka ganun, validation of file is successful, merong lalabas na message na ganito. No errors encountered. No? So, okay mo na yan. Yan. Sabi niya dito, submission of summary list sales purchases through e-submission or as EFPS attachment. Sabi mo, yes. Ito, pansinin mo to. Sinave niya yung ating validated na file dito sa C, BIR Relief, 23 and Relief folder. Okay? Okay mo yan. Ayan. Alright, so, na-validate na natin yung sales. Now, i-validate ngayon natin yung purchases. So, transaction type, purchases, same TIN number, same month and year. So, validate. Yun, hanapin natin ngayon yung P naman. P, ito. Okay? Validate. Ayan, select. Validation of file is successful ulit. Yun, no? So, yung ating purchases, no errors encountered din. Okay? So, successful. Now, yan. Isi-save niya sa e-relief folder. Okay. Now, so, natapos na natin yung encoding, natapos na natin yung validation. So, exit na tayo.